Alright, mga kapatid, ito yung Fortuner na sira yung turbo. Lumalabas yung langis doon. Hinihintay na lamang namin na makarating dito yung may-ari. Hindi muna namin pinakailaman kasi ang main issue talaga nito, turbo. Saka na natin puntahan yung mga maiingay na sinasabi ni Sir. Baka nga mamaya, yung talagang turbo ang may problema, kaya maingay. Kasi nag-amplify po yan eh. Mula po dito, di po ba dyan na lumalabas yung langis. So kung maingay yung turbo, pupunta rito, dadaan dito yung ingay. Kaya minsan naririnig natin dito eh, sa area na to. So yung turbo muna ang ayusin natin, baka talagang maingay na siya, nako-compress lang yung tunog, pumapasok dito, at umiingay nga po. Parang trompa, di ba? Pag, di ba, maririnig mo maingay dito. O kaya yung tubo, no? Magsalita ka, dinig na dinig no, mas malakas nga minsan eh, doon sa dulo, di ba? Parang ganun din. Kaya po, nung pinatanggal ko na nga yung turbo, yun, nakita natin, talagang hindi normal yung kanyang pagbulwak ng langis. Hindi po talaga dapat may lumalabas na langis doon. Wala po dapat lumalabas doon. Kung meron man, hindi siya visible na makikita mong lumalabas. Katas-katas lang, galing doon sa shafting po ng turbo. Kahapon po, na-vlog ko siya, pinakita ko po sa video yung napakalakas po ng bulwak ng langis sa turbo. Okay po, sir. Opo. Oo, ngayon, baka pwedeng doon din kasi galing yung ingay, sir. Kaya hindi ko muna pinagagalaw yung ibang mga gusto nating galawin dito kasi nalinis ko na rin naman yung EGR saka yung manifold. Opo. So after nun, chinek ko nga, nasa video po kahapon, talagang yung turbo nyo po, grabe, bumubulwak po yung langis. Nakita ko po, sir. Opo. Kagabi, nag-message po ako doon sa ano nyo, lahat kompleto. Magkakanvas po tayo ng turbo po, sir. Pag napalitan na natin, baka yung ingay mawala na siya. Kasi pwedeng doon nang gagaling po talaga yung ingay. Sa tindi po nung langis na yon, malamang malaki talaga yung yung problema ng turbo. Hindi ko muna kinalas kasi wala pa po kayo eh. Opo. Opo. Magka-estimate ng turbo, magkano? Yung last po na binili ko dito kay Rupa, kay Miss Rupa, around 35 to 40 po siya eh. Parang ganun ang presyo eh. Okay, sige po. Kung Oo. sakali, tawag dito, mag-go tayo. Pag ano po, sabihan nyo lang ako kung kailan tawag dito. Kailan po, ang warranty niya, ilangan po? Ay, pag mga surplus po, wala talagang warranty na mahaba. Minsan, 1 linggo lang. Kaya lang, dahil nga sa kaibigan naman natin yung mga nagtitinda, nakakahiling tayo na na ma-extend ng konti. Opo. Sige po, sir. Oo. Sige, sir. Go tayo dyan. Go natin. Sige. Kasama ka, sir. Hindi pa po siya makukuha. Kung gusto, wala pa po yung turbo. Okay, ganito po, sir. Sige po, larga tayo. Opo. Tayo pa, ibibideo ko na lang po. Pagka kinalas na namin, maipakita ko po sa inyo kung malakas po yung ugat talaga ng impeller. Hindi ko pa po talaga kinalas eh. Gusto ko po kasi kaharap kayo pag nagkalas eh. Opo. Sa ika-video na lang po, okay naman po. May tiwala naman ako tayo. Opo. Nakikita ko naman yung mga plug ninyo. Opo. Walang problema po. Sige po, larga tayo dyan. Okay. Go na po tayo. Sige po. Go tayo. Sige, Okay po. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you po. Sige, Opo. bye. Ayun, mga kapatid, no? Habang nagsisimula ako mag-vlog dito, tinawagan ni Miss Jamie, yung may-ari nito. Ayoko kasing kalasin yung turbo hanggat wala siya. Mahirap na, baka mapagbintangan tayo na tayong sumira. Pero dahil sa mabuti po ang kalooban ng may-ari nito, at nakita niya po sa video kagabi, yung vlog ko, at sabi po niya, go na po, kasi siya ay nasa probinsya, dapat nga sana iuwi niya to. Naku, kung nagkataon, inuwi niya to, mauubos yung langis sa makina dahil ibinubunga nga po ng turbo eh. Di ba? Baka itong makina naman na to, ang mag-overheat. Siyempre, pag wala ka ng langis, mag-overheat ka. Itatapon kasi sa tambocho lahat yan eh. Yung langis na yun eh. Yun ang pinakadelikado. Ang maganda nga sana dito, kung willing ka lang sir, kung willing ka, i-repress ko to eh. Total, magbababa tayo ng transmission, may problema ang transmission mo. Gusto ko ibaba ang makina mo para lahat yan, pati mga oil seal, lahat. Kung papayag ka, kung willing ka. Ngayon, ang usapan nga namin ng may-ari, ibaba ang makina para ma-refresh natin. Hindi naman natin ibababa cylinder head nito Hindi, dito lang lahat ng ibabaw, pati yung dito. No? Ito, tingnan nyo mga kapatid yung radiator niya. Wala na rin to, bulok na rin to. Unreliable na po ito. May bulwak ka. Mapali. Ayan. Naku, wala na ang radiator mo, sir. Kita mo, wala na rin to. Ito yung mga seals nito. Ito yung timing cover. Papalitan na rin yung mga seals niya kasi tagasin yan.
At dito yung sa oil cooler. Ito. Naku, punong-puno ng kalawang. Grabe. Ay, grabe yung ano nito. Oo, pwede mo bang tanggalin to? Regalo mo na sa akin. Tanggalin mo nga ngayon to. Para maipakita ko sa may-ari din. Pag napanood nila yung vlog. Yung isang mahaba pang hose dito. Ayun, tumutunog, oh. Pakita ko sa inyo, mga kapatid. Kasi ito, pag hindi mo talaga maipaayos ito, maliliit na bagay, ito magbibigay sa iyo ng malaking gastos. Kasi pag nagbara ito mga hose na to, ayan, nyo, siyempre yung flow ng coolant, masisira din, mag-overheat ka. Pag nag-overheat ka, ayun, katulad ng makina na yun, yung sinasampa nila Rudy. O yan, tingnan nyo. Oh. Tingnan natin. Oh, sir. Oh. Di ba? Kaya ako pinatanggal talaga to. Oh. Ngayon, lahat nung mga hose na dinadaanan ng coolant, yan ang mangyayari, sir. Oh? Ito pa. Yung galing doon sa oil cooler. Naku, grabe, oh. Tumutunog, oh. Tumutunog talaga, oh. Naku. Ito, palit na to, ah. Oh, ayan, oh. Oh. Palit na to. Huwag na natin ibalik to. Tingnan nyo po, oh. Oh. Ayan, oh. Oh. Malagkit. Yung nag-message po sa akin, magkano daw po ba yung magagastos kapag gagawin din nila yung ganitong proseso, pagkatapos po nito, sasabihin ko po sa inyo kung magkano ang magiging bill po ng engine po na to. Yun nyo, puro dumi ng daga, oh. Oh. Tignan mo yung mga injectors niya, kinalawang na dun, oh. Oh. Kinalawang na dun, oh. Ayun pa. Ito po, ibababa namin yung crankcase kasi may tagas na rin pala to doon sa collar gasket. Kaya damay-damay na po talaga. Oh. Kaya mapipilitan tayong magbaba ng crankcase po dito. Dito sa harap, kita na ba ron kung may tagas sa collar? Hindi pa, sobrang dumi, ano? Oh. Pero kasama naman yan sa i-repress natin. Injection pump, tignan nyo naman, nanlilimahid sa dumi. Ngayon, kaya ko pinakita sa inyo to, pag nabuo na to nila RJ, ipapakita ulit namin sa inyo yung product po nung trabaho natin sa paglilinis ng makina na to. Tignan nyo naman ang nangyari sa makina. Oh, di ba? Kinalawang na ng todo. Oh, buti nga napaandar pa galing ng Caloocan, dinala dito sa amin. Kaya po talagang ako, pinakiusapan ko yung may-ari, ibaba natin yung makina para hindi tayo magka-problema. Kasi kung ganito talaga yung itsura niya na wala talagang maintenance, sabi naman ng may-ari, naku, baka magpabalik-balik lang sa atin at puro problema lang ang mangyayari at puro gastos din ang mangyayari doon sa may-ari. So the best na kapag kayo may mga lumang sasakyan at talagang hindi nyo naman na-maintain, pinaka-the best, ibaba ang makina para ayusin natin. Katulad po nitong Previa na yan. So yan yung Previa na punong-puno ng sludge. Nag-general overhaul po tayo rito. Refresh na matindi. Kasi palit po talaga lahat ng gasket. Overhauling gasket ang ginamit natin at ayan, umaandar na po. Ito pong Toyota Previa. Yung pong nakita nyong mga pyesa kanina, nung makina na ibinaba natin, ito na po yung ilang mga pyesa niya, malinis na, napinturahan na. At yung nga lang pong block nandoon, nililinis pa. Dahil nga po tinanggal namin yung crankcase para magpalit po ng collar gasket. Ngayon, yung pyesa naman po ni Porsche, nandito na rin yung kanyang cylinder head. Dalawa, dahil nga boxer type engine yan, kabilaan yung kanyang cylinder head. Nandito na rin po yung pyesa ng Porsche, yung piston saka yung cylinder. Kompleto na po yung dalawa na yan. Dalawa lang po kasi nasira. Saan ngayon galing yan? Naalala niyo po ba yung Volkswagen ko na puti na binubuo ko? Dahil nga po sa bibili ko ng isang set, kapag bumili ako nito, apat po talaga, apat na piston, apat na cylinder, yun ang bibili natin, pati set ng piston ring. So, ang ginawa ko na lang, since yung Volkswagen ko na, yun, yung puti, tingnan nyo po. Ayun, no? Bago po kasi lahat yun, na-vlog ko yan dati, nung binubuo ko yung makina, bumili ako ng isang set. Kinuha ko na muna po yung nakakabit dun sa Volkswagen po na yun, kasi yun po ay 1600 din po yun. So, parehas po siya nung makina nung Porsche ni Sir Mossman. So, ito ilalagay natin. Bago po yan, kaya nasisiguro ko na magiging maganda rin po ang kalalabasan ng Porsche po na yon. Mga kapatid, sawi tayo dito sa makina nito. Tulad po nung sinabi ko kahapon, dahil nga sa nirepace na yung block, dahil malaki yung bengkong niya,
sabi ko nga, posible na umuntog yung piston doon sa cylinder head. At iyon na nga po, umuntog yung piston. Kaya ito, binaklas ulit namin. Pakita mo dito, Pogi. Ayan o, kitang-kita o. Yung valvula, tumama. Ito yung piston, tumama yung valvula dito. At ito ring isang to. Nung unang andar, Rudy, anong nangyari? Malagatak, sir. Lumagapak. Oo, lumagapak. Tapos, Nung nirib, nawala. Yun na. Kasi itinulak niya na eh. tumahimik yung ano. Tinulak niya na yung, yung head. Tapos, nung nawala na, ano nangyari sa makina? Tumagas yung... Tumagas na yung tubig. Kasi ito yung sa tubig. Pakita mo to. So, dito ka nagkaroon ng tagas. Diyan, sir. Sa gilid. Ito, basang-basa pa doon. No? Diyan sa gilid. Oo. So, dito sa portion na to, umangat na yung head natin dahil nga tinutulak ng piston. Syempre, aluminum lang naman tong head natin. Aluminum alloy yan eh. Tumulo na yung tubig doon sa gilid, kumatas na. At ang desisyon ng may-ari dito, magpapalit na lamang po ng makina. Ngayon, kung meron po kayong black po dyan, mga kapatid, no, meron kayong available na engine dyan, yung hindi nyo na ginagamit yung inyong makina ng Isuzu 4JA1, i-message nyo lamang po ako at bibiling ko po yan kung maayos pa ang inyong engine block. Basta, meron pong CR, meron papeles. Kailangan po may papeles para mapa-change engine na lamang po ito pong makina nitong crosswind na ito. Bakit po ang bibiling ko na lamang ay yung surplus na kahit na black lang? Kasi po, bago lahat ang pyesa nito eh. Ililipat na lang ulit namin yung mga pyesa nito doon sa bibili naming black para makatipid na rin po yung may-ari nito. Wala na po tayong magagawa. Matindi siguro yung overheat nito nung nasiraan, kaya tuloy talagang nabengkong yung kanyang block. Bihirang-bihirang mangyari mga bengkong ang block eh. Sa mga cast iron, bihira po yan. Solid na ano. Oo. Bakal, eh. Yung mga modelo na aluminum alloy yung kanyang engine block, yan ang madalas na nabebengkong kapag nag-overheat. Pero itong mga ganito na cast iron, bihirang-bihira ito. Pero dahil nga siguro sa matindi yung overheat nito, ayan na po ang nangyari. So, hindi na kaya ng machine shop to dahil i-replace mo pa ba ulit? Wala na pong, wala na pong Ubus na eh. paraan. No? Merong nag-comment, pwede daw bang yung piston babawasan? No? Hindi ko po gagawin yun kasi unang-una, yung compression talaga magkakaproblema. Ayoko rin namang gawin yun kahit na may torno ko dito. Kasi baka mamaya mag-back job lang. At kilala ko rin naman yung may-ari nito. Nag-usap kami kanina, okay, sige, bibili ng makina. Mas okay na po yun para wala nang masyadong sakit ng ulo. No, kasi ang dami naming trabaho dito. Lugi din kami sa panahon eh. Nakadalawang baba tayo ng makina, no? Dalawa, sir. Oo, para lang mawala yung usok. Saka yung ingay, hindi pa rin talaga nawala. Dahil nga, nagba-back pressure pa rin dahil nga bengkong yung block niya. So, wala na. Palit na po tayo ng makina. Kaya mga kapatid, no, yung overheat, iwasan nyo yan. Kapag ka po nag-overheat ang inyong mga diesel engine, ang ginagawa ng iba, ayaw nilang patayin. Kasi hindi daw magsisirculate. Lalong magiging grabe yun. Once na ma-experience yun, kumuha kayo ng maraming tubig, habang umaandar na minor yan, sabuyan nyo ng tubig dito sa radiator, para yung dumadaan dun sa radiator lumamig. Pero pag talagang grabe ang overheat, hindi na po natin masasabi kung hindi maapektuhan talaga ang inyong mga makina. Bihira po ang nakakaligtas sa grabing overheat pagdating po sa makina. Sir, akala ko abutin na po kayo ng ulan. Opo, ano pong pangalan niyo po, sir? June Redolia. June Revilla. Redolia. Redolia. Akala ko kamag-anak niyo si Senator Bong. Mga kapatid, pangalawa po na kumuha ng ating Bethel Insurance, si Sir June Redolia. Ayan po yung kanyang Montero. Napakakinis naman po pala, sir eh. Anong model po ba yan, sir? 2025. 2025. Ilan pa lang po tinakbo? 14? 14,000 lang po kilometers. Naku, parang hindi nyo po rin masyadong nagagamit, ano? Mag-isang taon pa. Isang taon. pa lang, may good. Kailan po mag-expire dapat yung unang policy nyo? Nag-expire na siya actually April 7. April 7. So 2 months na siyang expired. Ayun. Kaya hinahabol ko. Tama-tama. Bibidyohan namin ngayon para maipakita ko kay Sir Aris, no, sa Bethel na talagang napakakinis naman po nitong Montero ni Sir. Kasi pagka-expired na po kasi, kailangan talaga ma-check namin. Kasi yung iba, expired na, nabangga, saka kukuha ng insurance, saka magkiklaim. Kaya ngayon, Sir, ano nyo nga sa amin. Sige, sir. Kung gaano kaganda, halika dito, ano. Ayan, ang ganda,
Oh, dito sa harap, ano? Dito ka sa harap. May anak po ba kayong nurse? Ako po yun. Ah, kayo po. O, ayan po, oh. O, ayan, tama-tama. Yung plate number, maipapakita ko na rin kay Sir Aris sa Bethel. Ayan po, maganda po yung kanyang sasakyan talaga. Walang tama, walang bangga. O, Sir Aris sa Bethel, ayan po. Okay, dito naman, sa likod. Kasi ang ginagawa po namin dito, sir, meron kaming bond paper na may date. Pinipicturean po namin lahat ng panel. Tapos ipapadala po doon sa insurance, sa company, para po maipakita nga na maganda. Ito na, binibidyo ko na. O sige, yan mo, lagay mo dyan, yan. Ayan, parang ganyan po. O. June 25, 2026. O, makinis ha? Okay, dito naman, dito. Kita mo rito. So mga kapatid, pag pumunta po kayo rito at magkukuha po kayo ng insurance namin, ganito po ang gagawin natin. Ayan, June 25, 2026, maayos, walang tama, walang bangga. Dito naman, sa harap. Okay, sama yung hood, pati bumper, pakita mo. Oh. Tapos yung kabila, sige, ikutin nyo na. At habang binibidyo mo yan, sir, tara po. Saan po kayo? Active pa po kayong nurse ngayon? Yes sir, nasa Rescue 161 ako ng Marikina. Marikina po. O, ano po yun, yung sa rescue? Government po ba yan? Local government. Local government po. Matagal na po kayong nagre-rescue? Oo, medyo may katagalan na rin. Magsa-10 taon na tayo 10 dyan. taon. Pag po bang rescue, ang dala nyo po yung ambulansya? Ambulansya, pagka medical rescue ang ginagamit. Oo. Kasi ang Rescue 161 ng Marikina, kasama yung fire. Maritaw na kami. Ang galing pala, meron palang rescue sa sa Marikina, yung mga Oo, ganyan. sir, matagal na yan. Matagal na po yun. Established Si panahon pa po ninyo yan, ni Mayor Bayani pa po ba yan? Oo. Sayang, no? Na disgrasya, nahulog sa bubong ngayon po. Oo, nairespondihan namin yun. Oh, ganun po, So yun, mga kapatid, si Sir June Redulia. Redulia na Marikina Marikina. Local Government, nandoon po sila sa rescue. Marami na kayong natulungan, sir, no? Oo, medyo marami-rami. Marami-rami na po. Ibang klase yung natutulungan ng Rescue 161 ng Marikina. Oo. Mayroon talagang dying na Dying na. nadadala natin ng hospital. Oo, umaabot naman, sir. Ay, yung iba naman umaabot. Yung Yung iba- Sawa ng Panginoon. Oo. Yung iba naman talagang... Yung iba, sa bahay na lang. Oo, Yung iba ayun. naman, inaantay na lang din ng kamag-anak sa bahay. Ayun. Yung mga palliative care na ng mga pasyente. Kaya talagang pinagpapala, no, si sir, dahil sa dami niyang natutulungan. At kasama na rin po yung local government po ng Marikina. Mga kapatid, sana po kumuha rin po kayo ng insurance dun sa amin, no? Ang Bethel Insurance po, yan ay sister company din po nung insurance po ni Kamulong, yung Stronghold, no? And may nagtanong po kasi sa akin, bakit wala na yung Stronghold na sinasabi ko? Yun po kasi ay magkapatid itong Bethel saka Stronghold. Iisa lang po yan. Kaya po, pag pumunta lamang po kayo rito, ganito po ang gagawin natin, i-check natin yung inyong unit. At mas maganda nga po sana kung hindi expire yung policy kasi hindi na po natin kailangan yung ganito pag hindi po expired yung inyong policy. Sir June, maraming salamat. Marumi lang yung kamay ko pero kakamay na rin ako sa inyo. Nandyan na po yung inyong Ito po yung policy. policy Ano po? natin. Maraming salamat Sir June at sa lahat po sa inyo na nanonood po ng aking mga vlogs. Magandang hapon po sa inyong lahat.